Ang Bangsamoro Parliament ay ang legislative body ng rehiyon na nagbabalangkas ng mga batas para pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan nito. Isang mahalagang kaalaman para sa matalinong pagpili ngayong halalan. Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Health Secretary Quirino Herbosa na siguraduhin hindi maaapektuhan ang serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy sa 2025 national budget. Binigyan din ng Pangulo ang digitalization ng DOH para sa mas epektibong serbisyo at ang pagtugon o pagtuon sa preventive healthcare. Patuloy na prioridad ng administrasyon ang social services sa 2025 budget, kabilang ang kalusugan, edukasyon at infrastruktura. Nasa 80% na ng mga pogo ang naipasara at napatigil ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Pagtitiyak ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, patuloy na tinututukan ng PAOK ang mga guerrilla operation o small-scale pogo, partikular na sa Visayas at Mindanao. Binigyan diin ng PAOK na malaking bagay ang naging utos si Pangulong Marcos Jr. kasama ang DILG para itap o magkaroon ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Maganda yung naging resulta nung ginawa nating operation. And of course, yung direction na binigay ng ating mahal na Pangulo na sinabihan niya ang ating DILG, si SILG John B. Primulya na paggalawin na yung ating mga local government units at ipamonitor na itong mga small-scale POGO operations na ginagawa doon sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So, yun ang doon tayo nakatutok ngayon. Abangan bukas ang performance report ng Department of Labor and Employment. Makakapanayam sa Bagong Pilipinas ngayon si Labor Secretary Bienvenido Laguesma para talakayin ang mahalagang programa ng ahensya. Bukas po yan January 15, alas 12:30 ng tanghali, dito lang sa PTV. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula sa PTV Davao, mula kay Jay Laga. Mayong adlaw, anana sa luwas nga kahimtang ang usa ka personahe sa Sultan Kudarat Provincial Highway Patrol Team. Kinsa pa dayong nagpaalim sa ospital. Nakayagom kini og samad pinusilan human nga gipusil. So sa kaarmadong lalaki nga sakay sa motorsiklo. Netabo ang pagpamusil sa National Highway sa barangay Impaw, Isulan, Sultan Kudarat. Nitong Enero 11 ning tuiga. Diyang gi-eskortan sa gibaril nga police officer ang usa ka minivan nga ilang gidakop tungod sa traffic violation. Ato sa enkwentro, usa ka suspect ang napatay sa police officer samtang nakatakasab ang uban pang mga suspect. Niatong Enero 12 ning tuiga, mitunol sab ang Police Regional Office 12 og cash assistance alang sa napusilan nga pulis. Aron nga mas mapahugtan ang security measures sa Davao City, gipasalig sa Public Safety and Security Office kon PSSO ang pagbutang og dugang closed circuit television kon CCTV camera sa Davao City karong tuiga. Sumala ni PSSO head Angel Sumagaysay, ilatag nila ang fiber optics alang sa mga CCTV nga ibutang sa mga priority area sa syudad. Naaprubahan na sab sumala kini sa City Mayor's Office ang mga fiber optic cables kasamtangan nga nakainstalar sa mga coastal area sa syudad. Gibana-bana ang ana sa kapin 200 ka mga CCTV ang functional ug kasamtangan nga nakabutang sa tibok Davao City. Nakatakda sab nga ibutang ang dugang nga mga CCTV sa north ug south areas sa Dakbayan. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV-PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
May question ako kay Sir Day, no, about modernization. Do we have enhanced technology po sa mga nowadays para mas ma-encourage natin yung mga youth to have an initiative or para sumali sa mga initiative project po, no, para mas protektahan natin yung environment natin? Alright. But for me, magagaling lang ako sa sinabi nila kanina. Kasi si Raven, estudyante ko before.